Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Kung si Sara Duterte po, patong-patong na kaso yung kinakarap, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, patong-patong naman po na trabaho ang ginagawa niya. Nakikita ninyo yung kontrast ng pagkatao ni Sara Duterte at saka yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Si Sara nandun sa dahig para sa personal niyang para sa personal niyang interes, pampamilya lang po. Habang nandun siya sa dahig, para sa kanyang tatay, patong-patong naman po yung kaso na final sa kanya sa Office of the Ombudsman. Plus itong expose bombshell na pinasabog ng kanyang close aide na si Ramil Madriaga. Pero yung ating Pangulong Bongbong Marcos po, tutok na tutok lang sa trabaho. Pinapasan ang patong-patong na trabaho. Yan in-inspection niya mga kababayan at binuksang muli yung San Juanico Bridge after itong i-repair. Ayan po. Hindi lang siya tulay mga kababayan, tourist destination pa siya. Tourist attraction. Napakagandang tulay mga kababayan. Ganyan kasipag yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya sabi nga ng iba, kulang po yung 6 years para sa ating Pangulo. Dapat talaga presidente yung ating Pangulo tulad ng kanyang tatay, 20 years. Di ba? Tingnan nyo naman mga kababayan, napakaganda nitong pinagawa ng kanyang tatay noon. Good morning everyone. Ito na yung ating Pangulo sa kanyang mensahe. At dahil kung maalala ninyo, nung unang sinara ito at ginawang limitado ang traffic dito sa San Juanico Bridge, ay sabi namin gagawin ng DPWH, aayusin lahat ng nasira dito na hindi na-maintain ng mabuti. At we were hoping, ang aming prediction was makakapagtawid na yung 12 tons na truck dito sa San Juanico by Christmas time, by New Year. Mabuti naman, medyo na pabilis ang trabaho at ngayon pwede na natin buksan ito for 15 tons na truck. So malaking pagbabago, makakatawid na yung mga cargo truck natin na dati hindi nakatawid, kailangan pa magroro at umikot sa mga ibang port na ginawa natin. Ngayon ay mababawasan na yun, yung malalaki na lang ang kailangan pa sumakay sa barko. But meron pa rin plano para medyo ma-alleviate yung sitwasyon na yon. There is a plan from the local government, Mayor of Tacloban has brought it up, na paggabi, pag mas madalang ang traffic, baka pwedeng gawin ay magpadaan ng one-way lang kahit yung malalaking truck. Kasi kung sa ngayon, 2 ways, 15 tons. So 15 tons na magkabila. Pag one-way na lang, kahit 30 tons, kayang tumawid. Pero one-way lang. So ang gagawin, yung LGU, yung magkabilang LGU, sila magta-traffic para tiyakin na one-way lang ang takbo. So isasara yung one side. Kagaya pagka tinatrabaho yung kalsada, ganun. That's the same idea. So we will explore that possibility para naman mas maging magaang ang ginagawa ng mga transportation workers na tumatawid at mas mapapabilis at hindi lang yon, siyempre makakapagbalik sila sa dati nilang binabayaran na ngayon nagbabayad pa sila para sumakay sa barko, ay baka mabawasan yung kanilang kailangan bayaran, which will also bring down transport costs, which will also bring down the price of goods. So it's ganun kahalaga itong trabahong ginawa dito. Kung makita ninyo, yung mga section na talagang malaki ang sira, ay linagyan na muna ng reinforcement. Ito yung malalaki na bakal, yan ang reinforcement para habang inaayos yung sa ilalim, yung mga nakikita natin dyan, yung mga nakalawang, yung mga bolt na nawala na, yung mga pin na nawala na, yan ang ginagawa nila ngayon. Ang ating we are hoping for
the total return of the bridges function to allow 33 tons two ways by the middle of when do we think we can? Third quarter of 26. Oh, hopefully by the middle of next year, third quarter of next year, fully functional na ito. I hope that this serves as a lesson to all future administrators of in government, of all government workers who have anything to do with this. The retrofit cost us 1.1 billion pesos. That is money that we could have saved if proper maintenance was carried out on San Juanico. We would not have to do any of this kung yung every 3 years ini-inspeksyon, inaayos, wala tayong gagastusin na kahit na ano, yun lang, MOE lang yun. That's the MOE of DPWH. Nakasama dyan. Kasama yan sa MOE ng DPWH. Kung saan napunta, kaya hindi na nag-inspeksyon, kaya tayo nagkaganto. Sana naman, itong experience natin na ito, matuto na tayo na napaka-importante na tayo ay continuing maintenance. Ngayon, tinanong ko sa ating mga engineer, kung tama ang ating pag-maintain, kung tama ang ating pag-ayos, magkakaroon ba tayo ng malaking retrofit in so many years? Ika nila, basta't maayos ang maintenance, hindi na tayo kailangan mag-retrofit. Siguro mag-repaving o ganyan, pero madaling trabaho lang yan. Pero hindi na natin kailangan gawin ito ulit. Pinabayaan talaga ng mga previous administration. Constant and regular maintenance ang gagawin. That is what's the most important lesson I think that we should all learn from this. Ang laking sagabal sa commerce dito sa Region 8 ang nangyari dito dahil sa pagsisira nakita natin maraming sira dito sa San Juanico. At it's not just convenience, but it is cost, it is food supply, it is the raw material for some of our manufacturers. It is of course the goods that are being sold in the stores. Lahat yan naapektuhan. Kaya again, I hope that this is a lesson to us and of all of those in the future whose responsibility will be to look after our thoroughfares, that to always remember the experience of San Juanico Bridge, that if we had only maintained it, we would have saved a great deal of problems. Not only that 1.1 billion pesos that we spent, kung hindi yung sakripisyo na dinaanan ng ating mga truck, ating mga tindahan sa Samar, dito sa Tacloban, sa Leyte, on either side. So the effect of that is much much bigger than just the bridge. Kaya yun ang ating laging kailangan isipin at matuto na tayo. Alam naman natin kung paano gagawin para maiwasan yung ganyang klaseng sitwasyon. But I'm very happy that I'm able to say now it is very close to our deadline, and so the San Juanico Bridge is partially finished. It will be finished next year. The repair of San Juanico Bridge is partially finished. It will be finished next year so that the bridge will be able to take again the load of 33 tons going both ways. All right? Maraming salamat. Damo salamat. Thank you. Thank you. Thank you. So yan po, yung reinforcement, retrofitting na ginawa, nadadaanan na ng malalaki uli. May mga trucks na rin, may bus. Napakaganda po ng San Juanico Bridge. Pinabayaan lang ng previous administration. Ginawa nating pagsasayang. Kaya yan tuloy. Bilyon yung gastos, mga kababayan. And partially finished pa lang po. Next year pa matatapos. Pero in-inspection na ng ating Pangulo para siguradong matatapos sa tamang schedule po. Anson po yung ating Pangulo. Hindi na pwede na yung may magre-report lang sa kanyang opisyal. Pagkatapos, yun pala ghost. Ghost substandard yung trabaho. Kaya siya mismo yung tumitingin po. Pati yung pagpalinis po sa mga kanal, mga ilog. Mismo yung ating Pangulo ang pumupunta sa mga lungsod
Ayan, yung ating Pangulo. Sinusupervise niya yung paglilinis ng mga ilog, mga creek. Di ba? Mga kababayan, Bacolod City Waterways ang pinuntahan niya, mga kababayan, para tingnan yung paglilinis ng mga ng mga ilog. Ayan, para hindi na maulit po yung mga pagbaha, pinagkakaguluhan yung ating Pangulo ng mga bata. Nakita ninyo, poging-pogi kasi po at napakabait kasi ng ating Pangulo. Malapit siya sa ating mga bata. Yan, pinagkakaguluhan siya. Sabi dito sa report ng Presidential Communications Office, sinimulan ni Pangulong Marcos sa Bacolod City ang malawakang waterways clearing at cleaning operation sa ilalim ng Oplan kontra baha, na layong bawasan ang pagbaha sa lungsod at karatig lugar lalo na tuwing malakas ang ulan. Personal na sinuri ng Pangulo ang dredging at clearing sa Mambulok Creek kasabay ng sabayang operasyon sa Siampang pangunahing ilog at creek. Target ng Bacolod Operations ang paglilinis ng halos 170 kilometers na ilog, creek at estero at 138 kilometers ng drainage systems. Bahagi ito ng nationwide rollout na sinimulan sa Metro Manila, Metro Cebu at nagpapatibay ng pagtutulungan ng national government, LGUs at private sector laban sa matinding pagbaha. Yan yung ating Pangulo, siya mismo yung nagsusupervise sa paglilinis. Hindi pwedeng iasa lang sa mga opisyal niya sa ilalim. Baka kobra lang ng pondo, wala mang nililinis. Hindi ba yung mga flood control, ganun yung ginawa po? Sige lang ang kobra, yun pala, hinanakaw na yung mga pondo, wala mang trabaho. Nadala na, mga kababayan, yung ating Pangulo dahil dito sa flood control anomalies. O tapos pumunta din siya sa nag-inspection din po siya sa Port of Banago. Yan Port of Banago Improvement Project. Talagang pinupunta niya para sigurado na yung trabaho hindi po substandard. Di ba, mga kababayan? Yan yung ating Pangulo. At upang bigyan pa tayo ng mas malawak na diskusyon na patungkol sa mga bagong pasilidad dito sa Banago Port, mga kababayan, kasama ko po ngayon si Miss Eunice Samonte, ang spokesperson po ng Philippine Ports Authority. Magandang hapon po, Ma'am Eunice. Magandang hapon rin po sa lahat po ng nanonood. Ma'am, una po sa lahat, ano po ang directive ni Pangulong Marcos Jr. sa Philippine Ports Authority, of course in partnership po with the Department of Transportation, pagdating po sa modernization at pag-improve pa sa mga facilities and services po natin sa mga pantalan? Yes, unang-una po sa lahat, lagi pong binabanggit na rin ng Pangulo po sa ating pong Secretary ng Transportation at dito na rin po sa ating PPA General Manager Jason Sago na dapat po kapakanan ng mga pasahero yung laging inuuna. And yun po yung ginagawa ngayon ng Philippine Ports Authority sa pamamagitan ng paggawa ng mas maraming infrastruktura na magkokonekta po sa ating mga rehiyon. Especially ang Pilipinas po is an archipelagic country. So talaga po lahat po yan ay dapat may nagkokonekta na parang tulay at yan po yung papel ng mga pantalan. So pagdating po dito, ang marching order po ng Pangulo ay palakasin at i-modernize po ang lahat ng mga strategic ports sa bansa na nasa ilalim po ng Philippine Ports Authority. Dapat po maging epesyente, ligtas at mas handa para rin po sa paglago ng ekonomiya. Yan po ang ating Pangulo, bagong Pilipinas. Di ba? Napakasipag po. Habang sige lang ang pasyal-pasyal sa dahig ni Sara Duterte at sa yung kapatid niyang si Pulong. 17 countries, mga kababayan, yung tour niya. Ganun lang ang kanilang mga ginagawa. Di ba po? Ito na yung ating Pangulo. Kaya ng ating ginawa doon sa iba ay yung dredging at saka yung pagkolekta ng basura. At para naman mabawasan ang pagbaha. Ito ganun din ang estimate na kapag nalinis natin lahat ng mga ilog, lahat ng mga creek, lahat ng mga estero, matanggal lang natin yung basura at makapag-dredge tayo. Ang estimate
ng ating mga scientists ay sabi nila mababawasan ang baha by 50 to 60% at least. Kaya napaka-importante itong programang ito. Kaya dinadala natin sa iba't ibang lungsod around the country kung saan nakikita natin talagang nagkakabaha. Ito naman, nandito naman tayo para tignan itong ating bagong terminal. We will go, after this, we will go to the old building, which was the old terminal before, na tinanong ko sa lahat ng tao dito, hindi alam na kung kailan pa ginawa, pero 60s daw. Kaya kailangan ng baguhin. So, that's what we have done here. This is now going to be the standard design for our terminals, for our ports around the country. And the reason it's important to have a standard design so that ang tao, ang pasahero, kahit saan sumasakay, saan bumababa, alam nila kung saan bibili ng ticket, saan mag-aantay, saan papasok, saan sila dadaan. all of that. Napakaganda. And that's why we are hoping the original traffic dito was 50 kaya ng old building. Yung old building kaya mag-process na 50 passengers at any one time. Ngayon, ang capacity ngayon nito is 500 passengers. Kaya malaking bagay at saka nakita naman ninyo, iba na talaga pagka maayos at maiwalas at make the traveling experience para sa ating mga kababayan a little more pleasant. So now we will go to the end of the pier. Titignan natin yung old building kung anong dapat gawin. Thank you very much. Oh, kita ninyo, napakaganda na, napakalawak na po. Sa ngayon po ba, Yan ang ma'am, bagong ilan na port. po ba ang Banago Port. Di ba? Napakaganda ng mga projects ng ating Pangulo. Ayan, Ports oh. Authority? And are we expecting po more openings of similar projects in Napakaganda the na future? po, mga kababayan. Yes, actually, yan po ay dapat Parang abangan natin, airport na sa po. Philippine Ports Authority dahil marami pa po ang ating mga port facilities na ginagawa Para na na ring uniform airport at po. modern, no? So mas marami pa po tan, especially po yung mga ganitong klase na mas maganda, mas malawak na mga passenger terminal. And usually kasi kapag nakikita ng Yo, publiko, diba? no, pag World sinabing class po. pantalan, medyo iba, no, medyo madumi. Yun yung dating stereotype. Pati yung mga Yes, bus pero na Kapag po mag-service nabisita po na sa ng kanila. mga kababayan natin, yung bagong mga pantalan natin, makikita nila na ito po, ganito Sumakay na po po yung sa service isang ngayon, napakagandang sa ating bus. po mga pantalan. So malawak, malinis po. Na At service kompleto na rin kung kayo po yung pasahero. sa port. At inyo nga po nakikita, ito po yung free shuttle service o yung free bus shuttle pa ating pala. po mga pasahero Na na, bus. magiging uniform na rin, no, sa iba pa nating mga pantalan. So mas madali na po yung biyahe at saka hindi na sila hassle pa na lalo na kapag maraming dala mula sa passenger terminal, hindi na sila Napakaganda. mauulanan. Parang Hindi na rin yung ganun shuttle kainit bus sa dahil airport libre po. po ito. So libre Libre. sakay po ito sa mga pasahero. Ibig sabihin po, ma'am, yun dun po sa mga ibang pantalan pa po na mino-modernize natin, malayo po talaga yung position ng passenger terminal sa pier. Usually po, no, Di yung ba? iba pong Napakaganda. mga pantalan kasi, of course, Modern port. ito po, may marami na ring pantalan, Banago no, Port. ang ating mga Pilipinas, and unti-unti pong minamodernize ito. Yes, So, yes. kumbaga, dati po yung Napakaganda iba po, natin, mga malalayo kababayan. talaga, and medyo You see, masikip. parang nasa airport so, po sa ang NAIA. ginagawa po ng PPE ngayon, usually, Ah. nag-identify po ng area kung Yan saan na yung po ngayon pinaka, ang ating mga maganda ports. na posisyon ng Standard ating, design daw po, bagong mga kababayan, pantalan para sabi po ng ating andun Pangulo. lahat, kung makikita Ah, yan, dapat malawak malawak na rin, siya. pati yung parking area O, nito. diba? So, kumbaga, open area Free and shuttle pwedeng po, umikot mga na yung kababayan. mga sasakyan nila. Shuttle Pwede na rin service. yung mga bus at sobrang lawak na actually, ito na nga po, may libreng sakay na rin na bus para sa lahat. Iyakan yung mga DDS sa inggit. Never itong nagawa ang kanilang Pangulong karton. Karton na po si Digong. Hindi na makita. Diba? At malabo na daw, sabi ng kanyang abogado, si Kaufman. Malabo daw na milagro na lang na mapagbigyan pa yung interim release. Diba, mga kababayan? O ngayon, sa ibang kwento mga kababayan, sa press briefing kanina ni Yossi Castro na itanong yung sabi, pagbibisita allegedly ni Sara Duterte sa kulungan ni Madriaga, ni Ramil Madriaga, yung dating aide niya na nag-execute ng affidavit exposing Sara Duterte na ang nagpundo daw
ay mga pogo operators sa kanyang kampanya nung eleksyon. Saka galing po sa mga drug lords. So, pakinggan natin yung naging reaksyon ng Palasyo Malacanang. Si Jose Castro. First question, Christian Yusores, DZMP. Good afternoon po, Yusek. Na-inform po ba ng BJMP ang Malacanang tungkol po doon sa umano'y makailang beses na pagbisita ni Vice President Sara Duterte sa Camp Bagong Diwa ng 10 oras ng gabi? Ano pong impormasyon yung nakarating sa Malacanang? Sa ngayon ay wala pa po rin na ibibigay sa ating kung anong update patungkol po dyan. At kung meron man pong ganitong instance, siguro po ay alamin po natin mula sa DILG. Tingnan na lang po muna. Follow-up lang, ma'am. According to the post of Mr. Montulfo online, specifically yung binibisita daw po ni Vice President ay yung detainee na si Ramil Madriaga at nakikiusap di umano na huwag magsalita tungkol dun sa pakikipagsabwata ng mga Duterte sa drug lords at Pogo. Ano po masasabi ng palasyo? Nabasa nga po ito at nadinig na po at nakita kung ano yung naging statement ito si Ramil Madriaga na di umano ay bagman ng Vice Presidente at sasabi pa na mga Pogo operators at drug lords ang siyang nag-finance sa pangangampanya ng Vice Presidente. Kung ano masasabi ng palasyo dito, mas maganda po siguro na si Vice Presidente muna ang inyong tanungin at kung ito kanya mapapasinungalingan. Ma'am, one last na lang po, related din to the Vice President. Today, may mga nag-file po ng complaint sa Office of the Ombudsman against the Vice President. Kabilang po doon yung plunder, graft, malversation, and other charges. Kaugnay po ng issue ng confidential funds. Maybe get the palace's reaction and comment. Muli, kung ito naman po ay meron silang basihan para masampahan ng kaso, ang Vice Presidente, depende na po yan sa mga complainants. Kung ano po ang isinasaad sa kanilang complaint, kung nakapag-attach sila ng kanilang mga ebidensya, mas maganda po maimbestigahan ito na mabuti. Next question, So yun mga kababayan ng brief reaction ni Jose Castro ng Palasyo Malacanang sa mga kontrobersya. Si Sara muna niya yung tanungin ninyo. Wala pa, timing pa si Sara. Pinag-iisipan pa sigurong mabuti kung paano niya sasalagin. Paano niya pasisinungalingan ang naging statement mga kababayan sa affidavit, execute na affidavit po ni Ramil Madriaga na napakabigat po. Sinumpa ang salaysay at hindi peke yung notaryo tulad ni Gutesa. So may legal weight siya mga kababayan, hindi tulad ng video ni Saldico. Kita ninyo yung pagkakaiba po? But anyway, kaabang-abang ang magiging statement mga kababayan ni Sara Duterte. Abangan na lang po natin.